Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mito. Taong 1964, Kamburanan, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng panggagambala ng mga aswang sa Kamburanan. Sila Mito noon, 3:00 pa lang ng hapon, hindi na lumalabas sa bahay nila. Ayon kasi sa mga magulang niya, na sa mga oras na yon, nagsisilabasan ang mga aswang. Kapag sumisilip naman sila sa kanilang bahay, wala naman silang ibang nakikita maliban sa mga taong madalas na naglalakad ng mga ganoong oras. Maniwala kayo o hindi, sa lugar nila Mito, iilang tao lamang ang lumalabas kapag malapit ng sumapit ang takip silim. Sa pagkakatanda niya, ang paulit-ulit niya noong nakikita kapag 3:00 na ay yung isang batang bungi, kasama palagi ang nakatatanda nitong kapatid. Pagdaan nito sa kanilang bahay, sinusundan niyo ng 2 matandang lalaki na mabilis na naglalakad at diretso lang ang tingin. Matapos nun, pansamantalang tatahimik ang buong lugar hanggang sa lumipas na ang hapon. Mauna na ako magpapaalala sa inyo ha. Baka kasi meron na namang magreklamong tagapakinig ukol sa kwento na ito. Tandaan nyo yung taon, ilang dekada na rin ang nakakaraan. Marami na ngayong nagbago sa Kamburanan, kaya sana iwasan nating mangutya ng mga hindi kaaya-ayang bagay sa mga taong nakatira rito. Sigurado ako, kung may aswang man dito ngayon, piling tao na lamang o di kaya hindi na nagpapakita. Balik tayo sa kwento. Bago natin umpisahan ang karanasan ni Mito, nais ko munang ilahad sa inyo kung papaano nang ibabaw ang lahi ng mga aswang sa kanilang lugar. Nag-ugat ang lahat-lahat ayon sa kanyang ama noong pumanaw ang albularyong nakatira sa lugar nila. Sinasabing ang albularyong yon, napakaraming mga kaibigang engkanto. Ang mga kaibigan nito ang nagpapanatili ng kalinisan sa kanilang lugar. Yun din ang rason kung bakit wala raong naninirahang aswang noong nabubuhay pa ito. Nabago lamang ang lahat nang tuluyan na yung mawala ng lakas para pamahalaan ang mga engkanto. Dagdag pa ng ama ni Mito, 2 araw lang ang dumaan, doon na nila naramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin sa kanilang baryo. Hindi nila mawari pero malakas ang kutob nila. Meron ng masamang presensya ang nakapasok. Magmula noon, gabi-gabi na silang ginagambala ng mga aswang hanggang sa dumating ang puntong kahit 4:00 pa lamang ng hapon, meron na sa kanilang nabibiktima. Sinubukan pang pigilan ng mga antingero ang mga nangyayari pero sadyang malakas ang pamilya ng mga aswang na nakapasok. Dahil dito, wala na silang nagawa kundi ang umiwas na lamang. Upang patuloy pa rin silang makaiwas sa kabila ng mga panganib, ibinigay nila ang 3:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw bilang oras ng mga aswang. Sa pamamaraang yon, hindi na nila ito makakasalamuha pa at mas lalong tataas ang pag-asa nilang makaligtas sa bawat araw na dumaraan. Sa taong ito, nasa edad 16 na taong gulang na itong si Mito. Siya ang panganay sa kanilang 3, kung kaya't obligado siyang sumama sa kanyang ama sa trabaho araw-araw. Hindi na rin siya noon nagka-interes pang mag-aral, gawa ng maraming bata ang nabibiktima ng mga aswang sa paaralan. Maniwala kayo o hindi, dahil sa lakas ng sabulag at pangkubling dinadala ng mga aswang, piling tao lamang ang nakakatunog ng pag-atake nito. Yung batang nagawa nitong mapatay, gumagawa sila ng kapalit nito upang hindi yon mapaghinalaan kaagad ng pamilya nito. Ang mas nakakalungkot pa sa lahat, ilang buwan yung makikisama sa pamilyang yon bago ito bawian ng buhay.
Maalis lamang ang pangkubli sa oras na inilabas ang katawan nito sa bintana ng bahay. Dahil dito, walang nakakaalam sa kanilang lugar kung sino-sinong tao na sa kanila ang nabiktima ng mga nilalang. Bagaman kilala nila ang pamilyang gumagawa nito, hindi nila yun basta-bastang napapaalis buhat sa nakakakilabot nitong kakayahan. Hindi man sa pagmamayabang, pero sa oras na sinumpa ka ng mga nilalang na yon, lahat ng sasabihin nito sa iyo na iyong maririnig, yon ay magiging totoo. Isang umaga, habang naghahanda si Mito at ang kanyang ama, nasipat nila yung mga kakilala nitong nagmamadaling pumasok sa bahay nila. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong inakbayan ng kanyang ama. Sabay pasok sa loob ng bahay. Pagdating nila noon sa sala, dahan-dahan naman silang umupo na para bang meron silang seryosong pag-uusapan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang magkaroon na ng pagkakataon ang lalaking yon na makapagsalita, agad naman yung nagwika sa kanila ng, "Dante, dumating na yung kapatid kong albularyo. Ang sabi niya gumawa tayo ng grupo. Hindi na natin hahayaan pa na manalasa sa ating lugar ang mga demonyong ito. Sawang-sawa na ako, Dante. Kung sana noon pa tayo nakipaglaban, buhay pa sana ang anak ko." Nang marinig naman ni Mito ang sinabi ng lalaking yon, doon niya napagtanto ang pakay nito. Hindi naman siya tumutol sa nais nitong mangyari sa kadahilanang noon pa man hangad na rin niyang mapalayas ang mga aswang sa kanilang lugar. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang ama, narinig naman niya yung sumagot dito ng, "Makakaasa ka sa tulong ko, pero sa ngayon, nais ko sanang piling tao lang ang makakaalam tungkol sa pinag-uusapan nating ito. Palihim tayong gagawa ng grupo at kapag malakas na tayo sa tulong ng kapatid mo, doon na tayo aatake. Mas mainam na wag muna nating pairalin ang ating emosyon ngayon para hindi mabulilyaso ang mga planong iniisip ninyo." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis na para bang walang nangyari. Nang mapagtanto naman nila Mito na huli na sila sa kanilang mga trabaho, agad naman silang umalis sa kanilang pamamahay. Pagdating nila noon sa palayan, agad naman silang nagtanim nang sa gayoy hindi sila maabutan ng 3:00 ng hapon. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, pansin na pansin naman nila noon ang iilan nilang kasamang magsasaka na animoy hindi mapakali sa kinaroroonan ng mga ito. Akala nila Mito may mga pinag-uusapan lang ang mga taong yon, pero pagtungtong ng 10:00 ng umaga, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang bunging bata na naglalakad sa mismong tabi ng kanilang pinagtataniman. Kagaya ng palagi nilang nasisilayan dito, diretso lang ang lakad nito at hindi yon tumitingin kung saan-saan. Nang malapit na yung lumagpas sa kanilang kinaroroonan, bigla na lamang silang natigilan nang maramdaman nilang dahan-dahan yung nagmamasid sa kanila. Pagtitig nito sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman sila nitong tinuro na parabang meron itong nais ipahiwatig. Subalit dala ng kanilang takot na nararamdaman, hindi na nila nakaya pang umimik. Pagkaalis nito, agad naman silang umalis ng palayan para makauwi. Hindi na nila tinapos ang kanilang ginagawa sa takot na baka bumalik pa ang nilalang na yon kasama ang pamilya nito. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad naman nilang isinarado ang lahat ng bintana at pinto. Umaga pa noon, pero nagtatago na sila Mito na para bang meron silang nagawang kasalanan. Hindi naman umangal ang mga kapatid niya sa ginawa ng kanyang ama, lalo pat nakasanayan na din nila yung gawin. Habang nagpapahinga at nakikiramdam sa paligid, panay naman ang pag-uusap ng mga magulang nila. Maya-maya pa, pag-alis ng kanilang ina, agad naman niyang nilapitan ng tatay niya para yon ay kausapin.
Tay, bakit ho parang kinakabahan kayo? Baka naman hindi tayo yung tinuturo ng batang yon. Malay mo nagkamali lang siya. Wika ni Mito sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, seryoso naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Hindi nagkakamali ang mga aswang, Mito. Lalo na ang pamilyang yon. Napakalabong mangyari niyang iniisip mo. Siguro napakinggan ng bata kanina yung mga pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Bahala na. Mangyari na ang dapat mangyari. Sawang-sawa na rin naman ako sa ganitong sitwasyon eh." Dahil sa sinabi ng kanyang ama, napatahimik na lamang siya habang malalim na nag-iisip. Kinagabihan noong araw na yon, matapos ang kanilang hapunan, minabuti muna nilang magpaantok sa sala. Habang nakikipaglaro siya noon sa kanilang bunso, dahan-dahan namang nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng kanilang bahay matapos nilang makarinig ng mga kakaibang pag-aangil. Makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang amang manahimik dahil sa meron itong nararamdamang nilalang na umaaligid. Pagsilip nilang dalawa sa dingding ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang makasilay sila ng dalawang nilalang sa labas ng kanilang bahay na unti-unting lumalapit sa katabing bahay nila. Paglundag ng isa sa mga ito sa bubong, walang habas naman niya yung pinagkakalmot hanggang sa magsiliparan ang mga piraso ng pawid. Nang makalikha na yon ng sapat na butas, doon na lamang nila narinig ang pagsigaw ng mga taong nagtatago sa loob. Bagaman nais nila yung tulungan, alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita nila kung papaano kumalat sa buong lugar ang dugo ng kanilang mga kapitbahay. Bago pa man yung tuluyang malipol ng mga aswang, sakto naman ang kanilang pagsilay sa dalawang kaibigan ng kanyang ama kasama ang isang albularyong dayo lamang sa lugar nila. Bawat isa sa mga ito may mga daladalang sulo habang patuloy na sinisigawan ang mga nilalang na yon ng mga buhay na salita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman nilang dahan-dahan ng tumatahimik ang buong paligid, doon nila nasilayan ang paglabas ng 5 aswang. Pagharap nito sa 3 lalaking naglakas loob, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang naninindak. Sa puntong yon, nagkaroon naman ng lakas ng loob ang kanyang ama na lumabas para tumulong. Ilang beses pa yung pinigilan ng nanay nila pero wala din yung nagawa. Nang makuha na nito ang palagi nitong hinahasang talibong, inabisuhan siya nitong bantayan ng kanyang ina at mga kapatid anuman ang mangyari. Matapos namang ihabilin yun sa kanya ng ama niya, agad naman niyang isinarado ang pintong nilabasan nito. Sa muling pagsilay ni Mito sa kinaroroonan ng mga nilalang, nasipat niya yung nagtatangka ng sumugod sa 3 lalaking kaharap ng mga ito. Subalit bago pa man nila yun magawa, bigla naman yung napaatras nang masipat ng mga ito ang kanyang amang papasugod. Paglapit ng padre de pamilya nila sa kinaroroonan ng mga aswang, walang habas naman niya yung pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung napaatras. Nang mapagtanto naman ng ama niya na malayo na sa 3 kaibigan nito ang mga nilalang, dahan-dahan naman siya roong lumapit para makipag-usap. Sa bahagyang pagkaantala ng labanan, ramdam na ramdam pa rin ni Mito na walang balak umatras ang mga aswang. Sapat nang basihan sa kanya noon ang mga nanlilisik na mga mata nitong nakatitig sa 4 na taong nangahas na kumumpronta rito. Maya-maya pa, doon niya nasilayan ang pagbabagong anyo ng isang nilalang kung saan hindi naglaon tumambad sa kanya ang matandang hubot-hubad na naliligo sa dugo na pinaghubaran nitong balat kayo. Dahan-dahan yung lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ama
at kasabay nito ang mayat-maya nitong pag-angil na para bang mamamatay na. Sa pagdating nito sa kinaroroonan ng magkakaibigan, nag-aangil namang nagwika sa kanila ang matandang yunang. Mas pipiliin nyo pa palang makipaglaban sa amin kaysa itago yung mga buntot ninyo. Kung gayon, hudyat na ito ng laban sa pagitan ninyo at ng aming angkan. Humanda kayo. Magmula sa gabing ito, magbabago na ang mga mangyayari dito sa baryo. Isinusumpa ko, hindi kami kakain ng ibang tao hanggat hindi namin kayo nauubos. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, bigla naman yung kinumpronta ng kasamang albularyo ng kanyang ama habang sumasagot dito ng, Kayong bahala sa gagawin ninyo. Makikita natin kung anong magiging resulta bandang huli. Kagaya ninyo, hindi rin kami atras sa anumang uri ng laban. Kasabay ng pagwika ng albularyo ay ang dahan-dahan naman itong pag-ihip ng tigalpo sa hangin na siyang naging sanhi upang umatras pansamantala ang kanilang mga kalaban. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman nilang pinuntahan ang pinasok nitong bahay kung saan doon nila nakita ang dalawang mag-asawang umiiyak habang kalong-kalong ang walang buhay nilang anak. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan ang nagtitipon-tipon ang grupong kinakaaniban ng kanyang ama sa kanilang bahay. Ang pinagkakaabalahan ng mga ito ay ang pagpatay ng kambing upang makalikom ng sapat na dugo. Gagamitin nila ang mga dugong yun bilang isa sa mga sangkap sa ginagawang pangontra ng albularyong tumutulong sa kanila. Naniniwala ang albularyong yun na sa pamamagitan ng pangontrang gagawin niya, mawawala na ng kakayahan ng mga aswang na pumasok sa mga bahay-bahay tuwing papalubog na ang araw. Isa rin yun sa kanilang mga planong kinakailangan nilang maisakatuparan bago nila gawin ang pagsugod sa pugad ng mga aswang. Sa paglipas ng mga araw, hindi naman naging madali para sa pangkat ng kanyang ama ang lahat-lahat. Tuwing sumasapit kasi noon ang hapon, saksing buhay itong si Mito kung papaano sila sugurin ng mga aswang sa lugar na yon. 5 araw pa lang dinoon ang nakalipas pero 7 na sa kanilang mga kasama ang tuluyang binawian ng buhay. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ng albularyo ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na nitong mabuo ang pangontrang wawasak sa mga nilalang na yon. Sa pagsapit ng gabi ng linggo, nagdesisyon silang tumungo na sa pugad ng mga aswang. Hindi naman naging madali para sa kanila na hanapin ang lugar, lalo pat matagal na nilang alam na naninirahan ang mga nilalang na yon sa dulong bahagi ng palayan. Sa pagbagtas nila ng daan, halos hindi mabilang na sa bulag at bagat ang tumambad sa kanila. Alam nilang pilit silang pinipigilan ng mga nilalang na yon pero dahil sa lawak ng karunungan ng kasama nilang albularyo, kung kaya't nalagpasan nila yon ng walang kahirap-hirap. Nga pala, sa paglalakbay noon ng ama ni Mito, isinama pala siya. Nagkataon kasing kulang yon sa tao na kinakailangan magbitbit ng kanilang mga gamit, kung kaya't wala din siyang pagpipilian. Sa pagdating nila sa pugad ng mga aswang, minabuti muna ng kanyang ama na siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Nang mapagtanto nitong medyo may kalayuan na siya sa lugar, agad naman yung bumalik sa grupo para mapag-usapan ang kanilang gagawing plano. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan namang nagpakita sa kanila ang iilang mga aswang na nagbabantay sa pugad. Ayon kay Mito, umabot sa 10 ang bilang ng mga ito. Bawat isa sa mga nilalang na yon, bukod tangi ang itsura sa bawat kasama nitong naroon. Paglalarawan niya sa mga nilalang, para din naman yung mga ordinaryong tao,
pero ang pinagkaiba lang ay ang iilang parte ng mga katawan nito. Bukod sa mga nanlilisik nitong mga mata at napakabaho nitong amoy, napakalalaki rin ng bunganga ng mga nilalang na yon. Ayon pa sa kanya, maaaring kaya nitong lumulo ng isang buong bata buhat sa kakayahan nitong palakihin ng husto ang kanilang mga lalamunan. Maniwala kayo o hindi, merong isang aswang na nasipat doon si Mito na kumukuha ng isang mahabang buto sa mismong bunganga nito. Hindi niya mawari kung papaano yun pinagkasya roon ng nilalang, pero naniniwala siya na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minutong pagkakaroon ng katahimikan sa paligid, doon na nga sumugod ang mga aswang. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, buong puwersa naman yung sumugod, bitbit ang kani-kanilang mga sandata. Nakipagbuno ang mga ito kahit alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang laban sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit namang binabantayan ng iilan sa kanila ang albularyong gumagawa ng ritual para mapahina ng husto ang kanilang mga kalaban. Sa loob ng humigit 10 minutong pakikipagbuno ng mga ito, dumating na nga sa puntong ramdam na nila ang pangingibabaw ng mga nilalang sa kanilang grupo. Mabuti na lang, bago pa man sila tuluyang malipol ng mga ito, nagawa ng maisakatuparan ng albularyo ang ritual na kanina pa nitong ginagawa. Pagbaon nito ng isang patay na paru-paro sa lupa, lahat ng aswang sa paligid ay unti-unti na ring nanghina. Sa sobrang panghihina ng mga ito, hindi na namalaya ng mga nilalang na yon na bumagsak na pala ang kanilang mga katawan sa lupa. Sinubukan pa nilang pangibabawan ang lakas ng ritual ng albularyo, pero naging imposible na yon para sa kanilang grupo. Ayon sa albularyo, ang pagbaon niya sa paru-parong inihipan niya ng mga usal at sumpa ang nagpapasawalang bisa sa lahat ng kakayahan ng mga aswang. Saklaw din ito ang lahat ng mga sigbin at mga elementong sumusunod sa kanila, kung kaya't wala nang darating para tulungan sila. Nang marinig naman ng ama ni Mito ang sinabi ng albularyo, walang pagdadalawang isip naman itong lumapit sa kinaroroonan ng mga aswang para yon ay pugutan ng ulo. Kahit nagmamakaawa man ang iilan sa mga ito, hindi yun sapat upang bigyan nila yon ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Naniniwala ang bawat isa sa kanila na kapag nalipol na nila ang mga nilalang na yon, yun din ang maghuhudyat ng pagbalik ng kalayaan sa kanilang lugar. Kalayaan buhat sa takot sa mga nilalang na matagal na panahon na din nilang inaasam. Maya-maya pa, nang tuluyan na nilang malipol ang mga aswang, lahat sila ay nagalak dahil sa mga nangyari. Noon ding mismong gabi, nagkaroon ng pagpapasya ang kanilang grupo buhat sa tagumpay na kanilang nakuha. Halos inabot sila ng umaga noon sa pag-iinom hanggang sa tuluyan ng nagwakas ang gabing yon. Bagaman may mangilan-ngilang hindi naniniwala ukol sa kanilang ginawa, minabuti nilang wag na lamang yung pansinin. Karamihan kasi sa mga taong nakarinig ng istoryang yon, purong mga ordinaryong tao at masasabi mong mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Gayunpaman, sa kabila ng dami ng tumutuligsa sa kanilang mga ipinakalat na istorya, patuloy pa ring naniniwala sila Mito ukol sa bagay na yon. Para sa kanila, hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba, gayong nagawa naman nila ang kanilang responsibilidad sa baryo. Sa paglipas ng mga taon, hindi na naulit pa ang mga pangyayaring naranasan nila noong bata pa siya. Kung noon ay hindi na sila lumalabas pagtungtong ng 3:00 ng hapon, ngayon kahit magdamag pa sila sa labas, wala silang pangamba. Pero alam niyo ba, na kahit tumanda man ng husto ang katawang lupa ni Mito, ni minsan hindi niya pa rin nakalimutan ang tungkol sa pamilya ng aswang sa Capiz na sumasakop ng
baryo. Okay, opinyon ko sa kwento. Unahan ko na kayo lalo na yun sa mga taga-Capiz, no? 1960s pa nangyari to, tapos narinig nyo naman sa kwento na ubus na yung lahi o angkan ng aswang na gustong manakop ng syudad. Diba? So, ibig sabihin nun, siguro ilang dekada o ilang taon pa yung lumipas bago ulit nagkaroon ng aswang doon. Pero, hindi na sila sobrang exposed. So, para dyan sa mga Gen Z o millennial natin dyan, na talagang kinokontra yung mga kwento natin about sa Capiz, mga nakatira sa Capiz, o kahit yung mga medyo dyan na lumaki o tumanda, nagpapasintabi ho ako sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi kayo nakakaranas ng ganitong klase ng karanasan, at sana wag nyo na rin maranasan. Okay? Yung inunahan ko kayo, 1960s to, tapos klaruhin ko lang na napatay yung angkan o pamilya ng aswang na gustong manakop ng lugar. Yun lang yung gusto kong sabihin, pero overall, sobrang ganda ng kwento natin. Share ko lang din, kapag kasi karamihan sa mga kwento natin ay nagmula sa baryo ng Capiz, sobrang dami nating bashers tsaka haters, no? Okay lang naman na bash, okay lang naman i-hate, pero medyo bawasan natin ng konti, no? Kasi may mga kapatid tayo na meron pa ring paniniwala at tsaka meron talagang solidong karanasan tungkol sa mga aswang. Kung kayo wala, tas nakikinig kayo sa channel ko, tamang kinig na lang. Diba? Yun lang naman yung gusto kong sabihin, pero kayo pa rin naman talaga yung masusunod. Dahil nga palagi kong sinasabi sa kwento ko, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.